paglalaban-laban. Bansa sa bansa, talagang pag tayo siguro yung nasa Middle East, grabe. Nung araw, ako ay nanaginip. Nasa Palawan pa yung pamilya ko. Ako nandyan sa CCP Plaza. Nanaginip ako na may nakita ako sa kalawakan ng mga ilat ang pupuli, parang mga pulalakad. Yung isa, tumama sa building ng RCBC. Nung tinamaan yung building sa panaginip ko, yung building tinamaan, ang lalaki ng mga bato na lalaglag doon kasi nandun ako sa pinakailan. Sabi ko, nare-realize ko ngayon, ito na ang nangyayari. Yung mga missile na yun, yun na yung nakikita kong mga parang pulalakaw. Yun na yun. Yan talagang nakasulat sa Bible. Mangyayari talaga yan. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang magiging. Praise God. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, ng langit at lupa. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, salamat po Panginoon at itinako niyo kami dito sa bahay Panambahan upang ikaw ay aming purihin. Pasalamatan Panginoon. At patawarin mo po kami Panginoon sa magandang gawa namin pagkakasala sa ipis sa salita sa ikaw. Hinihiling po namin Panginoon na sa oras na ito ay bigyan niyo po ako Panginoon ng yung banal na Espiritu na siyang mag-guide sa akin Panginoon sa topic na ating ipapahayag sa mga kapatiran Panginoon na naririto ngayon. Nawa ay tumimo sa aming mga puso at isipan at may bahagi din namin sa iba upang sila man din ay makakilala sa iyo Panginoon. Ito ang aming sama-samang dalangin in Jesus' name. Amen. Praise God. Buksan natin yung ating Biblia sa Roma 1:16 to 17. Huwag na, andyan na. Praise God. Ang sabi po dito sa Roma 1:16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Pa-istad niya. Sa verse 17, sapagkat sa magandang balita ay ipinakita kung paano itinuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay, anong sabi? Ay mabubuhay. Sino po yung mabubuhay? Tayo na mga nakakakilala sa Panginoon. Naibak mo nga na sa 16. Sabi dito, ito palang magandang balita ay hindi dapat natin ikahiya sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos. Ibinigay ito una sa mga Hudyo, sa mga mananampalataya ng taga-Hudyo. Sumunod doon yung taga-Griego. Ito yung mga Hudyo, ito yung
tuli. Mga tuli. Yung mga Grego, yung hindi tuli. Dalawa pala yun. Sa kabila. Sige. Ito ay ipinakita kung paano itinuwid ng Diyos ang kaugnayan sa tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Buhat pa nung sa simula. Buhat pa kay Amang Abraham hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ito ay makakamtan lang ng mga matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at sila ay mabubuhay. Ang nagsasabi ng talatang ito ay si Apostol Pablo. Kaya ito ay pinamagatan kong sa pakikinig ay may kaligtasan. Paano ba natin maririnig kung walang nagpapahayag? Sino-sino po ba itong mga unang nagpahayag na ito? Una ay si Abraham. Ang sabi kay Abraham, yung tatanggap sa iyo, ay tatanggapin ko. Yung susumpa sa iyo, sabi ng Panginoon, ay susumpahin ko rin. Yan. Sumunod, si Pablo. Ang pagpapahayag ni Pablo, alam naman natin kung paano nagpahayag si Pablo. Siya ay walang takot. Natakot pa nga sa kanya yung mga mananampalataya. Dahil tinutugis niya yung mga kapatian noon, yung mga apostol noon. Ngunit sa Panginoon ay walang imposible. Sa anong paraan ginamit ng Diyos si Pablo? Si Pablo ay binulat ng Diyos. Ngunit ibinalik ng Diyos ang kanyang paningin sa pamamagitan ni Ananias. Sabi ng Diyos, ng Panginoon kay Ananias, puntahan mo ngayong tao na si Saulo. At siya ay gagamitin kong lingkod ng Diyos. Sabi ng tao, ito yung, Panginoon? Ito yung tumutuligsa sa mga mananampalataya. Nung nakakita na si Pablo na nagpapahayag, siya ay nagpapahayag sa templo, sa labasan. Sabi ng mga preacher doon, pare mo, mga apostol, hindi ba yan yung tumutuligsa sa atin? Hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Pablo. Ngunit sinalaysay ni Pablo kung paano siya nanindigan si Pablo, kung paano siya binago ng Panginoon. Amen. Sa panahon naman ni Jesucristo, ang utos niya sa pagpapahayag, sabi niya sa mga disipulo, pag kayo ay nagpapahayag ng magandang balita, huwag kayong magdala ng mga lungkutan. Kung tinanggap kayo sa isang bahay, sabihin niyo manatili nawa ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan na ito. Kung hindi kayo tinanggap, sabihin niyo, ipagpag niyo yung inyong tinila. At lumipat kayo sa mga tahanan na kayo ay tatanggapin.
Pero sa panahon ngayon, mukhang kung hindi ka magdadala ng salapi sa pagpapahayag mo, parang hindi ka komportable. Iisipin mo, magugutom ka. Pero ang utos ng Panginoon, huwag kang magdala ng lukbutan. Diba? Sa sarili natin, tayo pa nga yung magbibigay. Parang hindi natin nasusunod yung kalooban ng Panginoon. Ang hirap magpahayag. Tatanggihan ka. Sino yung naka-experience ng Sisteria, si Nanay Ima? Sila yung nagpapahayag. Sila yung may dala. Sila pa yung tinatanggihan. Amen? Yun sa panahon natin ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, ang mundong ito ay palala ng palala. Na bigla ko naalala yung discipleship nung nagpapahayag doon sa mother na sa probinsya. May kapatid ako na babae, sutil ba yung ugali, parang black sheep siya sa amin. Sabi niya, ayan, nandyan na naman kayo, yung pinapamirienda, pinapakapi ay inuutang ng inanay sa tindahan para may bigay sa inyo. Wala na naghanap buhay yung matanda. Alam mo yung kapatid ko na yon, parang bigat ng biyaya sa kanya. Alam mo ba ang nangyari? Ito na ito na ko noon. Nasa hospital sila sa isla. Sinundo ko sila nung bayaw ko. Pag-uwi, walang ilaw yung kanilang bangka. Binangga sila ngayon ng speedboat. Wasak ang bangka. Ate ko, 2 anak, plus yung bayaw ko, 4 sila. Sa makatwid, bumalik yung speedboat. Ginamitan ng flashlight. Na-recover na yung 3, yung makinista na lang, yung bayaw ko yung hindi pa. Buti na lang, may napsak sa likod. Nung lumutang, wala nang palay, dinala ulit sa pinanggaling nila ang hospital. May 1 linggong tulog, walang malay. Buti ngayon, naka-recover. Yung kapatid ko na dati ay ayaw magsimba. Ngayon, active na siya. Alam niyo ba yung pinapatutuon niya? Diwasak na yung bangka. Doon sa open sea, siyempre, laot. Meron daw silang naaapakan na parang buhangin na pag humakbang sila ng mga 3 hakbang, nalalatlag sila, babalik na naman sila. 3 sila nagkumpulan na doon. Mahirap maniwalaan. Sabi ko, hindi kaya yung kasko. Yung kasko na tumawag, na nasakyan nila. Pero ang paniwanag niya, ang kasko, maliit lang, parang ganyan lang, pero mahaba. Pero, kung sila ay kumpul, bakit sila nandoon sa kasko? Dapat, ang pagtayo nila, sira. Kumpul lang. Pagdating nila doon sa hospital, ang mga mukha nila, alam mo yung parang may atak ng atak ng pusit, ganun yung nila, katawan nila. Kaya totoo ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, ang sumusumpa sa iyo
Ay, sumpa yun. Yung kapatid ko, sinusumpa niya yung mga disciples na pumupunta sa nanay namin. Kaya siya, binigyan ng pagsubok na sobra. Tapos, sugat-sugat pa ang katawan nila. Kasi may dala silang jealousy. Yung salamin, nagbasak-basag, yun yung tumama sa katawan nila kasi hindi sila natuto. Sabi ko sa kapatid ko, gamitin mo yung patutuo mo na yan sa simbahan kasi kung hindi sa kabutihan ng Diyos, patay na kayo ngayon. Amen. Kaya na yung active na session. Papasok po tayo sa unang puntos. Una, Stefan, ipahayag ang magandang balita. Una ay ipahayag ang magandang balita. Sa verse 16. Sabi dito, hindi ko itinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ito ay, ang nagsabi ay si Pablo. Ang sabi dito sa Lucas 3:12, Lucas 3:12. Tungkol sa ipahayag ang magandang balita. Sabi dito, ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Kaya dinibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya ay nangangaral. Si Juan, na anak ni Zacarias, yung unang naghatid ng magandang balita sa Ilog Jordan. Ang sabi ng Panginoon kay Juan, mauuna ka sa Panginoon at ipahayag mo yung daraanan ng Panginoon. Sabi dito, mahaba-haba kasi ito pagbabasahin natin. Ang sabi dito, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas at kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat gibis at mapapatas ang bawat burol at bundok at maging tuwid ang daang liko-liko. Bakit sinabi dito na maging tuwid yung mga daang liko-liko? Ito yung mga gawain nila na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Kagayan na lang yung pagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Sabi ng Panginoon, alin ba yung mainam, yung magligtas ng buhay o pumatay? Kasi nga, araw ng pamahinga, nagpagaling si Jesus. Yung mga katuruan ng mga pari noon,
ay bawal magpagaling sa araw ng pamahiran. Kaya taliwas ang ginagawa ng Panginoon sa kagustuhan ng tao nung araw. Kaya sinisilipan siya para siya ay mahatulan. Ang sabi pa ng isa, sabi dito, ang bawat punong hindi mabubuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Sino po ba itong punong hindi mabuti ang bunga? Ito yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Tingnan nyo yung mga tao hindi nakakakilala sa Panginoon. Yung mga bunga nito. Makikita nyo yung uri na kanilang hanap buhay. Kaysa doon sa puno na nagbubunga na nakakakilala sa Panginoon. Amen? Makikita niyo ba yung difference? Yung nakakakilala at hindi nakakakilala, yung puno, yung bunga. Sabi pa dito nung isa, tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Sabi ng mga tao doon kay Juan, sabi, sumagot sa kanila, sino mang mayroong dalawang palaban, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din naman, sino mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong maningil na higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawan, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kaniluman. Masiyahan na kayo sa inyong kita. Buti na lang, si Pangulong Duterte ay tinaasan niya yung sahod ng mga kasundaluhan. Teacher. Kasi sabi dito, masiyahan na kayo sa inyong kita. Ibig sabihin, hindi talaga enough. Biblical talaga. Ang sabi pa dito ni Juan sa kanyang pahayag ng magandang balita, sabi niya, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa apoy. Si Juan, tubig. Ang Panginoon, Jesucristo, Espiritu Santo. Ito yung pagtanggap natin sa ating Panginoon Jesucristo. Ay bibigyan niya tayo ng Espiritu Santo. Sino po bang naka-experience nung sa sarili niya na andyan sa tabi niya, andyan sa sarili niya, sa puso niya yung Espiritu Santo? Yung tipong gagawa ka ng di maganda, parang hindi mo tinutuloy kasi nandun yung nakukonsensya ka. Alam mong mali. Siyempre po, dapat hiningin muna natin sa Panginoon, Lord, tama ba itong gagawin ko? Ipanalangin muna natin bago natin gawin. Kaso minsan hindi na natin nagagawa. Hiram na lang tayo ng tira. Kasi nga, nandun yung nakadepende tayo sa ating kakayahan. Hindi na natin siya pinuponsor.
Nangyayari po ba yun sa ating buhay? Yung minsan, kagad-agad na tayong nagdidesisyon, hindi na natin kinukonsol sa Panginoon. Amen? Lalo na pagdating sa pananalapi. Pag may pira ka na, nakakalimutan mo na yung gabay at pagsiga ng Diyos. Pag wala ka ng pira, saka mo siya maalala. Pag may pira ka, hindi mo siya maalala. Sabi nga ni Sister Didi kanina, siya ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Kasi nga kukuha sa'yo, hindi mo naman siya naaalala eh. May pira ka. Pero anong ginawa niya kay Job? Nawalan. Nakita ng Diyos ang nilalaman ng puso ni Job. Binali kay Job, doble. Tapos yung kanyang balat, malapor sila na. Tayo mo sa edad niya ganun, makikita ka ng balat ng malapor sila na. Kakaiba. Kakaiba. Kasi yun ang sabi sa Bible. Sabi pa dito, titipunin ang trigo sa kanyang kamali. Ngunit ang ipa susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Yung palay, di ba, pag binayo, kiniskis, may ipa. Yung darak, pinapakain natin sa baboy. Itong mga ipa na yan, yan pala, kagaya ng mga taong hindi mananampalataya, susunugin doon sa apoy na naglalagablab na hindi maubos-ubos. Nandun sila, lifetime na sila doon. Ito naman yung trigo, ito yung tayo na mananampalataya. Tayo yung dadalhin ng Panginoon sa kanyang ipinangako. Sa ating ikalawa, itinutuwid tayo ng magandang balita. Sa ating pakikinig ay may kaligtasan. Sa pangalawa, itinutuwid tayo ng magandang balita. Ayan, tingnan natin dito sa Hebro. Itinutuwid tayo ng magandang balita. Paano ba magtuwid yung magandang balita? Hebro 4:12. Tinuhid ko ito kasi kanina. Ayan. Sabi dito, pag itinuwid tayo ng magandang balita, ito ang sabi. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. May matalas, mas matalas kaysa alinmang tabak. Nasa magkabilay may talim. Ibig sabihin, kapag tinatamaan ka ng magandang balita ng Panginoon, tatamaan ka talaga. Mapapaaray ka, aray ko, ako yun.
At ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Iniisip mo pa lang, alam na ng Panginoon. Binabalak mo pa lang, alam na ng Panginoon. Sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, ay wala na sa kanila. Hindi nila alintanan. Pero pagkakilala mo yung Panginoon, iniisip mo pa lang, alam mong malaswa, aray ko. Alam ng Panginoon. Kaya nandun ako konsensya ka kaagad. Ililinis mo na kaagad yung iniisip mo. Kung gagawin mo man yun, hindi mo maitutuloy kasi makukonsensya ka. Sabi dito sa Hebrew 12:4, hindi pa sabi dito, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya, pinapalo ang itinutulong niyang anak. Lahat po ba tayo ay napalo na ng Panginoon? Salamat sa nag-iim na isa. Totoo naman. Sino bang nanay na hindi nagdidisiplina sa kanyang anak? Wala. Ngayon, ang mga bata, pagpaluin mo, tatakbo agad sa DSWD. Magulang, kakasuhan. Pero nung araw, matututo ka talaga kasi pag di ka nakinig, papaluin mo. Matututo ka talaga sa pagdidisiplina. Pag tinutuwid tayo, nung maliliit pa tayo, ano yung nasa isip natin? Nag-iimot, sama yung loob, pero hindi natin alam para sa ating ginagawa ng mga magulang. Ganon din ang Panginoon. Ganon din ang Panginoon. Pag binibigyan tayo ng struggle, kagaya kay Hope, isipin na lang natin si Hope binigyan ng struggle. Right after niyang malampasan yung struggle, nandun yung reward. Diba? Amen? Right after yung struggle natin, nandun yung reward. Sa pag-aaral ng mga estudyante, nandun yung struggle, pressure. Academic, grabe. Lalo na pag-college. Right after, pag makatapos ka na, may trabaho ka na, nandun yung reward. Kaya, tiis lang, laban lang. Kung ano yung payo ng magulang, pag-disiplina, sunod lang. Sunod lang. Yung iba, magreklamo, ano ba yan? Hindi na ma-autos-autos. Hindi pa natapos yung isa, may isa na naman. Hindi pa natapos yung isang autos. May isa na naman. Utos ng nanay, iba. Pag matutos yung tatay, iba din. Kaya, minsan yung mga bata, wait lang. Wait lang pa. Yung wait na yan, yung hugasan na plato, inabutan ng umaga, kakawit. Samantalang nung araw, bago ka makahugas ng pinggan, titingga-tingga ka muna ng tubig doon sa balon. Ilang kabahayan pa yung... ngayon, nandyan na yung tubig sa grito, nakabusay-say lang. Sa amin na kawalan tubig ngayon, itap mo lang yung hose ng kilatipan
Pabuksan mo, ayan na yung tubig. Nung araw, bago ka makainom, pupunta ka pa doon sa ilog. Pupunuin mo yung tapayan. Tapos pero, noong araw, wala kang makita hugasan. Dahil nga sa pagdidisiplina ng mga magulang. Grabe magdisiplina yung mga magulang noong araw. Patalong nila talaga. Ang nanay, hindi nagpapawala ng kuko yan. Nag-iiwan talaga ng kuko yan dito eh. Parang purot nila sa mga ayaw sumunod. Pero yung mga generation ngayon, di na nila naranasan. Sabihin man natin. Pero kung laking probinsya, maniniwala. Pero pag laking Maynila, iba. Andyan na yung tubig. Ayaw pang umilos, tuwid lang. Ayun, itinutuwid tayo ng magandang balita. Alam mo, dito sa pagtutuwid, dati akong Katoliko. Pag nagbabalik ka talaga ng Bible, doon mo talaga ma-realize na yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi talaga kalugod-lugod sa Diyos. Yung mga imahe, hindi talaga kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kung gusto mo siyang kausapin, pumasok ka sa iyong siling, ipinit mo ang pintura, manalangin ka. At ang Diyos ang nakakaalam ng iniisip mo ng puso kung ano ang nilalaman. Yun ang importante dun. Kausapin mo ang Panginoon ng sarili ka. Sa atin, nagagawa na natin yan. Dati hindi pa natin nagagawa. Noon, hindi ko nagagawa. Pero ngayon, purihin ng Panginoon. Dahil sa magandang balita, sa pakikinig ay may kaligtasan. Kung hindi natin napakinggan yan, hindi natin paniwalaan. Pag napakinggan natin yan, ay take note natin, i-reviewin natin, yan tayo magigita. Sa pangatlo, ikaw ay mabubuhay. Ito ba pag sinabi ikaw ay mabubuhay? Ito yung pagbabalik ng Panginoon. Sa pagbabalik ng Panginoon, yung mga trigo, hihiwalay sa ipa. Ito yung mga, yung ipa, pupunta sa naglalagab-lab na po. Parang tupa at kambing. Yung tupa, mapupunta sa langit. Yung kambing, mapupunta doon sa dagat-dagat na po. Parang isang puno, yung sanga na hindi nakakapit sa puno, matutuyo. Malalanta. Isinadaan sa abot. Ngunit yung puno ay siya ang Panginoon. Tayo yung mga sanga na nakakapit sa Panginoon. Kaya, huwag na nating pangarapin na tayong mga sanga ay mahiwalay doon sa puno. Kapag naiwalay tayo sa puno, alam na, ikaw ay matutuyo. Ikaw kakapitan ng mga struggle, problema. Andun mga backslider. Yung sinasabi ni Sister Jillian, pupunta, hindi. Pupunta, hindi. Yan. Minsan kasi yung iba, kakapitan na ng hiya. Yung nakakahiya ng bumalik. Diba? Ay, tsaka na. Tsaka na lang. Ay, tsaka na lang. Ayaw na. Yun yung mga backslider. Kaya sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.
Alam niyo ba yung ginawa ni Pablo sa kulungan? Si Pablo, sinabihan niya yung isang tagabantay na nagtanong yung tagabantay, paano kami maligtas? Ang sabi ni Pablo, manampalataya ka at ang iyong buong sambayanan, kayo ay maliligtas. Sa anong part ito? Ito si Pablo ay ibig sabihin, pag maliligtas, ikaw ay mabubuhay. Sa number 3. Ito si Pablo at Ananias. Doon sila sa templo. May nakita silang bata na ginagamit ng mga tao doon na kasangkapan. Alam niyo yung story nito, di ba? Yung nagsisigaw yung bata, andyan yung tao na nag-aalit ng mabuting balita. Ipinapangaral nila ang mabuting balita. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Anong sabi ni Pablo sa kanya? Tumigil ka. Lumayo ka, Satanas, sa bata na iyan. At nanumbalik yung bata. Nainis yung mga taga-roon, isinakdal si Pablo at Ananias. Pinakulong. Kumbaga nasa pigitan na sila, madaling araw, kumakanta ito si Ananias at Pablo ng mga himno, pako. Biglang lumindol. Natakot yung bantay na nakatakas na yung kanyang mga priso. Gusto niya na kunin yung kanyang sundan, magpapakamatay na. Sabi ni Pablo, huwag mong gawin niya. Nandito kami lahat. Sabi niya. Biro mo, ikinulong ka na lahat. Nasa loob ka na ng kulungan, nakabatuli na ka pa. Nagawa mo pang magkanta ng mga himno para sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Nilabas sila ng Panginoon sa pamamagitan ng lindol. Nung lumindol ba, natakot ba si Pablo? Hindi. Ang natakot yung bantay. Kasi alam ni Pablo, yun ay gawa ng Panginoon, yung lindol. Yun ay kasangkapan ng Panginoon, yung lindol. Kaya, yung bantay na ito, kasama yung kanyang sambahayan. Sa tingin nyo, naligtas ba sila? Sa tingin ko, sila ay naligtas. Sana ganun din sa ating pamilya. Lahat tayo ay maligtas. Magmula sa magulang, mga anak, mga apo. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang kaligtasan ay individual. Individual. Pero ang sabi ni Pablo, manampalataya ka, pati ang iyong sambahayan, upang kayo ay maligtas. Ano kaya ang maganda doon? Parehas na, no? Mas maganda yung lahat, maligtas. Yung kasama mo na pinahamak ka sa pagmamarites, ano gusto mo? Pamilya mo, gusto mo makasama na maligtas? Sabi mo, huwag na, maiwan na yan.
Ano yan? Ipa yan, ipa. Pray na pala. Kaya yun lang. Sa application, yun lang yung i-apply natin. Ipahayag ng magandang balita. Yung title, sa pakikinig ay may kaligtasan. Una ay ipahayag ang magandang balita. Itinutuwid tayo ng magandang balita. Kasi nga masakit, no? Pag ang magandang balita ay nagtuwid. Sasabihin niyo, simba ka araw ng linggo, mayroong priority ka, nagsabay sa simba, minsan naiisapwira mo yung pagsimba. Yun ay isang pagtutuwid. Sabi doon, ikaw ay mabubuhay. Kung hindi mo naman nasunod, mabubuhay ka ba? Useless mo na yung mga lakad na unahin na natin, sundin na natin yung kalooban ng Panginoon. Kagaya nung ginawa ni Hope sa Bible study natin kay Mr. DJ kanina. At yung pagpapala ay doble pag lumapit. After no struggle sa buhay mo. Sa conclusion, tayo ay magpatuloy na makinig sa nangangaral ng mabuting balita upang tayo'y maligtas kasama ang buo natin sa bayan. Amen? Purihin ng Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito na aming napagnilay-nilayan yung banal na salita. Nawa, Panginoon, kami ay bigyan nyo ng katapatan sa aming puso na kagaya ng sinasabi ni Sister Jenny. Sabi mo nga, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Lord, salamat Panginoon sa mga kabataan na ito na siyang ginagamit mo na para may pagpatuloy yung ministry sa pag-awit. Nawa Panginoon sila ay makatapos ng kanilang mga pag-aaral. Ganun din ang lahat ng mga bata na sumisipol sa church na ito, Panginoon. Dahil wala namang hangad ang isang magulang kundi makatapos ang kanilang mga anak. Na siya naman ang nais mo, Panginoon. Sabi mo nga, ang sinumang sanga na hindi nakakapit sa puno ay liber na magbuhay. Kaya Panginoon, kami ay mananatiling nakakapit sa iyo habang kami ay nabubuhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung bawat isa na pamilya. Yung asawa ni Sister Bibi sa abroad, ikaw na po Panginoon na mag-ingat sa mga kakatayan po, Panginoon. Kayo na po magbigay na kalakasan, physical, spiritual. Mga kananayan, Panginoon, ay salamat sa kanilang pagpipiling sa mga bata. Salamat po, Panginoon, sa paggabay sa mga anak, sa pagpapalaki ng may tao sa Diyos. Lord, sa aming paghihiwalay dito pagkatapos ng church namin ay kayo na po ang mag-ingat. Hilayin niyo po kami sa kasamahan, disgrasya, karagdagan.
Ganun man, Panginoon, yung nararamdaman ko sa akin pa, Panginoon. Kung loobin niyo po, Panginoon, ay gumaling na ako. Pati yung may mga karamdaman sa kanilang katawan, sa lahat ng kapasiran na naririto, Panginoon, magmula ulo hanggang karampakan, Panginoon. Kung loobin niyo po, Panginoon, ay mapapagaling. Pinansya, Panginoon, kayo na po magbigay sa akin. Sabi mo nga, Panginoon, pumatok, humingi, at kayo bibigyan. Paano ka naman bibigyan kung hindi ka naman humingi? Sabi mo nga. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Nawa ay kayo na po, Panginoon, ang mag-bless sa church namin. At maging maayos na po, Panginoon, yung takbo ng aming church. Maging maayos na po yung mga kulang namin. Yung may gamitin ka pong tao na maging maayos lahat. Salamat po, Panginoon. Yung aming pastora, kayo na po, Panginoon, yung mag-bless sa kanila. Dahil sila po yung aming pastor. Kami po yung mga tupa na nasa kawan. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng malakas na panangatawan. Bigyan niyo pa po sila ng mahabang buhay. Dahil si pastor nung nakaraan, nakakaramdam niya sila ng pagtanda. Dahil hindi naman namin yung kamatayan na ay talagang darating. Kaya sa aming mga tupa ay narito kami upang matutuhan din ang kanilang natutuhan. Yung natutuhan namin, may share din namin sa mga tigil. Sa ating mga ang pananampalataya ay parang bata na bago matutumak lahat. Nagkaroon nga talaga, Panginoon, ang aming kalagayan ngayon. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, in Jesus' name, Amen. Tayo po